Sumapit ang katanghalian. Sinabi ni Magnus, "Pahinga muna tayo ng isang oras. Magtanghalian muna tayo at pagpahingahin muna ng matagal ang kasama nating buntis. Baka mapaanak yan bigla dahil sa sobrang pagod." Sabi naman ni Jaime, "Hindi naman siguro, Sir Magnus. Ganadong-ganado nga sa paglalakad si Mrs. Dahil excited na makarating ng bayan. Kahit na, kailangan niya pa rin magpahinga ng mahaba. Mukhang malapit na rin naman tayo. May mga naririnig na akong busina ng truck Baka 2 o 3 oras na lakad na lang. Makakarating na tayo sa gilid ng highway. Hindi na natin kailangan magmadali. Oh, sige na, ihanda na natin ang mga pagkain." Wika pa ni Magnus. At agad nang nagsikilos sina Lingling, Wing at Tomby. Si Pandoy naman ay naglakad-lakad sa unahan upang magmasid kung wala bang panganib na nakaamba. Ganon din ang ginawa ni Magnus. Noong maihanda na ang pagkain ay nagtanghalian na nga silang lahat. Pagkatapos ay palit-palitang umidlip ng kalahating oras para may magbabantay habang umiidlip ang iba. Pasado 1:00 ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. Sa kabutihang palad ay naging maulap ang kalangitan, kaya hindi mainit sa kanilang paglalakad. Mag-aalas 5 ng hapon ay nasa gilid na sila ng highway. Naglakad sa unahang mga kabahayan sina Magnus at Tomby para maghanap ng maaarkilang sasakyan. Sakto namang nakakita sila ng nakaparadang jeep at may lalaking may puting towel sa batok na nakaupo sa gilid at nagmimerienda sa tabi ng tindahan. "Boss, magandang hapon. Jeep mo ito?" "Hindi, pero ako ang namamasada niyan." "Pwede ko bang maarkila? Magpapahatid lang sana kami papunta na Santa Ines." "Ilan ba kayo at ano-anong kargamento ang ikakarga?" 8 kami, puro tao lang, walang kargamento. Magkano ba?" 1.5. "Sige, okay na yun sa akin." "Sige, tapusin ko lang itong pagkakapi ko. Saan ko kayo susunduin?" "Naroon lang sa unahan ang mga kasama namin. May buntis kasi kaming kasama, kaya kami na lang ang naglakad papunta rito." "Okay, pahintay lang ako ng mga 5 minuto. Tapusin ko lang ito." "Okay, sige boss." Sagot naman ni Magnus at iniwan na nila ang lalaki. Habang naglalakad papabalik ay may nakita silang humintong jeep na may sakay na mga tao sa loob, pero parang galing sa kung saang trahedya. Umiiyak kasi ang 2 babae, isang ginang na nasa 50 mahigit ang edad at ang isa naman ay nasa 30 siguro. Tapos may katawang ibinaba mula sa jeep. Inilagay nila iyon sa folding bed tapos pinagtulungang buhatin ng 8 katao na binitbit papaakyat sa kabahayan sa itaas na bahagi noong highway. "Teka Tomby, mukhang may nangyayaring hindi maganda rito. Hinto muna tayo." Wika ni Magnus at umupo malapit sa isang waiting shed. Maya-maya, noong makaakyat na ang lahat, ay may isang binatilyo na mga nasa edad 15 siguro ang umupo sa may gilid. Nagpalingalinga sa paligid. Noong makitang wala namang tao na nakatingin sa kanya, ay saka nagtakip na mukha at nagsimulang humagulgul. Sumenya si Magnus kay Tomby na maghintay lang. Sabi naman ni Tomby, "Sige, saglit lang Mags, bibili muna ako ng maiinom natin sa tindahan. Siguradong uhaw na ang mga kasama natin roon." "Okay, sige." Bumalik si Tomby sa tindahan at bumili ng pangmerienda. "Te, may malamig na soft drinks kayo?" "Oo, meron. Pero hindi sobrang lamig ha. Kasi wala naman akong ref. Nilalagay ko lang sa yelo para lumamig." "Okay na po yan, te. Pabili po ako ng 3 1.5 na Sprite. Tapos itong mga cookies na ito." Wika pa ni Tomby sabay abot noong matitigas na cookies sa harapan niya. Nagsalita naman yung driver ng jeep. "Hindi ba kayo nagmamadali?
Kinausap pa ng kasama mo yung binatilyo eh. Actually, hindi naman po kami nagmamadali. Pahintay lang po saglit. Mukhang may mahalagang itatanong ang kasama ko dyan sa binatilyo. Sus, lumang tugtugin na ang problema rito sa San Andres. Anong problema po ba ang ibig niyo sabihin? Tanong ni Tomby. Ano pa nga ba? Hindi yung sinasabi nilang tikbalang. Na kapag nakita mo raw ang tikbalang na iyon, dalawa lang ang maaaring mangyari sa iyo. Mamamatay ka o mababaliw. Ewan ko ba sa mga taga rito? Paniwalang paniwala sila sa ganyan. Hindi naman ako naniniwala na tikbalang ang dahilan ng pagkamatay ng mga taga rito. Litaniya pa ng driver na ikinainit naman ng dugo ng tindera. Mang Berting, 8 na ang namamatay ng mga taga rito. Sinasabi niyo pa rin ba na hindi totoo? Dapat nga, isa ka sa magpatunay na totoo dahil kasamang namatay ang isang kumpare mo rito. Ay naku Celsa, maaring nabaliw lang talaga yung si Abnoy dahil may inihian iyon isang malaking puno sa bundok. Tapos binasagan niya pa ng bote. Engkanto ang kumuha sa kanya, hindi yung sinasabi niyong tikbalang. Hay naku Mang Berting, bahala kayo, opinyon niyo yan eh. Sagot naman ang ginang na nasa loob ng tindahan. Iho, ito na ang pinamili mo oh. Uwi ka ng ginang sabay abot kay Tomby noong maliit na sako kung saan inilagay ang lahat ng pinamili niya. Mang Berting, pahintay lang po kami saglit ha. Patapusin ko lang na mag-usap yung dalawa bago tayo umalis. Bakit? Ano ba yung kasama mo? Pulis? Ay, parang ganun na rin po. Detective siya ng NBI. Ganun ba? E di sige, willing naman ako maghintay. Tawid na rin naman ang renta nyo para sa boundary ko. Kaya hindi na ako papasada pagkatapos ko kayong maihatid para makapagpahinga na rin ako ng maaga. Senyasan mo lang ako kapag aalis na tayo. Sige po. Samantala, sa bahagi naman ni Magnus, noong umalis si Tomby para bumili ng merienda, ay nilapitan niya na ang binatilyo. Iho, anong problema? Tanong niya roon na nagpalingon sa binatilyo. Hindi sana iyon sasagot, pero dinukot ni Magnus ang kanyang wallet kung saan naroon ang tsapa. Pulis ako, pero hindi ako taga rito. Agent ako ng NBI, kaya huwag ka mag-alalang magsabi ng totoo sa akin. Sino yung lalaki ibinaba sa jeep? Kuya ko po, sir. Napakabait at napakasipag po ng kuya ko. Pero kinuha na siya ng maaga. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nagpunta po siya sa bukid kahapon ng tanghali para manguha ng puso ng saging na ibibenta namin sa palengke. Tapos pagka-uwi niya ay wala siyang dala. Putlang-putla at takot na takot. Ang sabi niya, nakita niya raw ang nilalang na iyon. Anong nilalang? Hindi niyo po ba yun alam? Bawal kasi na basta nalang banggitin ang pangalan noon dahil ikaw raw ang isusunod na hahanapin kapag binanggit mo ang pangalan noon. Huwag kang mag-alala, malayo ka naman sa bundok at sa akin mo lang naman sasabihin. Hinaan mo lang para hindi ka matakot. Iyong tikbalang po na nag-aapoy ang bungo. Ha? Ano nga uli? Ayoko na pong ulitin, natatakot ako. Sige, ako na lang ang uulit. Tumango ka na lang kung tama ang pagkakasabi ko. Ang ibig mo bang sabihin na yung sinasabi mong nilalang ay isang tikbalang? Opo. Tapos, kalansay ang buong katawan? Hindi po, ang ulo lang. Ang bungo lang mismo ang nag-aapoy. Tapos, ano raw ang ginawa doon sa kuya mo? Wala po. Nakita niya lang na nakatitig sa kanya sa itaas ng daan. Bakit siya takot na takot? Lahat po kasi ng nakakakita noon ay nakakaramdam daw talaga na sobra-sobrang takot. Yung iba na may edad na ay doon na mismo namamatay sa kanilang kinatatayuan. Maswerte nga daw si kuya dahil nakauwi pa siya. Anong itsura ng kuya mo matapos siyang mamatay? Dilat po ang mata at wala ng itim. Lahat puti na. Sa kuya mo lang ba yun nangyari o ganun din sa iba?
Ganon din po sa iba. Lahat ng namatay na nakakita ng tikbalang ay ganun ang naging itsura ng mata. Anong bayan nga pala ito? Bale, dulong barangay po ito ng San Andres. Barangay Tisa. Napalingon si Magno sa kanyang likuran dahil naramdaman niyang may lumapit. Pagkalingon niya ay si Tomby na tinanguan na siya na tara na. Sige Pogi, aalis na kami. Ano nga palang pangalan mo? Gerald po sir. Maraming salamat sa impormasyong ibinigay mo Gerald. Dahil doon ay paglalaanan ko ng oras ang kasong ito para imbestigahan. Kailangan mahinto na ang pagpapakita ng tikbalang na iyon dito sa lugar nyo. Sige na, umuwi ka na sa bahay nyo. Hindi lang ikaw ang nagluluksa ngayon, pati na rin ang buong pamilya nyo. Kaya mas mabuting magkakasama kayong lahat sa ganitong pagkakataon para madamayan nyo ang isa't isa. Kailangan ka ng mga magulang mo ngayon. Sige na, umuwi ka na. Uwi ka pa ni Magnus. Tumango naman ang binatilyo at tumayo na sa kaumalis. Ano Mags? May nakuha kang impormasyon? Oo tol, ito ang isusunod natin na iimbestigahan. Pero kailangan natin rito si Maris. Tara, sa biyahe na natin pag-usapan. Wika pa ni Magnus. Nilingon naman ni Tomby ang driver na naroon na sa loob ng jeep at tinanguan. Kaya pinaandar na noon ang jeep at isinakay sina Tomby at Magnus para hindi na sila maglalakad patungo sa kinaroroonan ng mga kasama. Pagkarating sa mga kasama ay nakita ni Magnus na abuti nga ang ngiti ng pamilya ni Jaime. Oh, sakay na! Uwi ka pa ni Magnus. Agad namang nagsisakay ang pamilya habang inaalalayan nila Tomby at Pandoy. Nasa harapan naman ng sasakyan umupo sina Tomby at Magnus. Mags, saan sila tutuloy? Hindi ko pa alam eh. Doon na lang muna kaya sa inyo. Sumabat naman si Pandoy na nasa may likuran lang din ni Magnus. Mags, sa amin na lang kaya para madagdagan ang kasama namin sa bahay. Sila Tomby naman ay mas malapit ang bahay nila kina Tatay Rudy. Madaling makahingi ng tulong kapag may mangyayari. Samantala yung sa amin ay medyo nakadistansya pa kaunti. Eh di sige, doon na lang sa inyo. Wala namang problema kahit saan dahil tatayuan din naman natin sila ng magiging sarili nilang tahanan. Isabay nyo na sa paggawa nyo ng bahay nila Isay. Okay sige Mags. Pagsang-ayon naman ang dalawa. Noong dumaan ang jeep sa may sentro ng lugar ay sinabi ni Magnus, Boss, daan muna tayo sa restaurant na yan. Kumain muna tayo. Siguradong gutom na ito mga kasama ko eh. Kasama ka na rin na kumain. Ah? Kasama pa ako? Oo naman. Alangan naman sa labas ka lang magpapalamok habang kumakain kami ng masarap sa loob. Huwag na siguro sir. Mukhang mahal dyan eh. Pag-aalalang sagot naman ng driver. Eh ano naman, ako naman magbabayad. Tsaka hindi ko naman ibabawas sa bayad sa arkila ng jeep mo. Kayo po bahala. Edi salamat po pala. Nakangiting sagot pa ng driver. Jaime, magsilabas na muna kayo. Kakain tayo. Uwi ka pa ni Magnus pagkahinto sa tapat ng kainan. Pagkapasok ay si Magnus at Tomby na ang lumapit sa counter. Sina Pandoy at Lingling naman ang humanap ng komportabling pwesto para sa kanilang lahat. Bali dalawang mahabang lamesa iyon na kanilang pinagtabi. Ilang saglit pa ay inihatid na ang pagkain sa kanilang lamesa. Sinabawang tambakol, adobong pusit, liempo at kare-kare. Nagpabili na rin si Magnus ng ice cream na 1 galon bilang panghimagas ng lahat. Hala Sir Magnus, sobra-sobra naman po yata ang pagkain ito. Uwi ka pa ni Jaime. Ayos lang yan Jaime. Hulaan ko. Hindi mo na maalala kung kailan ka nakatikim ng sinabawang sariwang isda at adobong pusit. Tama po talaga kay Sir Magnus. Baka noong elementary pa ako, noong malapit pa sa dagat ang bahay ng mga magulang ko. E di tamang-tama pala, sariwa ang isda na iyan. Kaya kumain kayo ng marami. Kailangan walang matira sa order natin ha, dapat ubos lahat.
Nakangiting wika pa ni Magnus. Grabe sir, ang galante nyo naman po. Puri naman ni Aling Lisa, ang buntis na may bahay ni Jaime. Sabi naman ni Lingling, Naku, normal po yan ni Kuya Magnus. Gaya ng kwento ko nga sa inyo, na mahigit 10 rin kami na ibinaba niya mula sa bundok. Ganito din ang ginawa niya pagkababa namin. Pinakain niya muna kami sa isang mamahaling kainan bago idiniretso sa mansyon niya. Ha? Sa mansyon siya nakatira? Oo, mansyon ang bahay niya. Doon din kami itinira noong una. Kaso, malayo sa hasyenda na aming pinagtatrabahuan. Kaya, nagpagawa siya ng bahay para sa amin. Doon na mismo sa hasyenda. Para doon na kami nakatira. At magiging kapitbahay niyo rin kami roon. Dahil doon din kayo papatayuan ng bahay ni Kuya Magnus. Mangyak-ngyak naman ang ginang sa narinig. Sabi naman ni Magnus, Tama na yung kwentuhan. Mahaba ang oras nyo para dyan kapag naroon na tayo. Kumain na lang muna tayo para makauwi na rin agad. Tumango na ang lahat at nag-focus na sa pagkain. Lalo na ang pamilya na halos hindi nakakatikim ng ganoong uri ng pagkain na kanin at masarap na ulam. Matapos makakain ay ipinagpatuloy na ang biyahe patungo sa hasyenda. Doon na ibinaba ni Magnus ang pamilya sa bahay nila Pandoy. Pandoy, kayo na muna ni Lingling ang bahala sa kanila ha. Bukas na bukas, pasimulan mo na ang pagpapagawa ng bahay para rito kina Jaime at para na rin kina Isay. Papapuntahin ko na rin dito bukas si mga ambo. Kumuha ka na lang din siguro ng 10 sa mga tauhan ng hasyenda na makakatulong nyo sa paggawa ng bahay para matapos agad. Bukas kasi ay may lalakarin kami ni Tomby. Babalik kami roon sa San Andres. May kababalaghan rin daw na nagaganap roon. Okay, sige Mags. Sabi naman ni Magnus sa driver. Eto boss, ang bayad ko sa iyo. Pinasobrahan ko na ng 200 para sa abala. Natagalan tayo dahil kumain pa kami eh. Naku boss, kahit naman walang dagdag ay ayos lang. Pinakain nyo naman ako at sobrang busog ko nga. Ayos lang yon. Idaan mo na lang muna kami nitong kaibigan ko doon sa nadaanan nating Maroon na Pajero. Doon na kami bababa nitong kasama ko si Tomby. Okay boss. Masayang nagmaneho ang driver dahil isang malaking biyaya sa kanya ang biyaheng iyon at busog pa siya sa libre ni Magnus. Matapos maibaba sina Magnus at Tomby ay magiliw na nagpaalam ang driver at umalis na. Paano Tomby? Puntahan na lang kita rito bukas. Lampas katanghalian siguro. Mag-iimbestiga tayo sa San Andres tungkol sa tikbalang na bungo. Okay Mags, mag-iingat kapag uwi ha. Oo tol. Sagot naman ni Magnus at sumakay na sa kanyang Pajero at umuwi na rin. Pagkarating sa bahay ay si Efraim ang nagbukas sa kanya ng gate. Agad din namang bumaba si Althea at sinalubong ng yakap at halik si Magnus. Mahal, kumusta sina Lingling at Weng? Ayos naman, iligtas naman namin. Mabuti nga at hindi pa sila nagawang masaktan noong dumating kami. Ang ibang mga bihag roon ay namatay. Ang iba naman ay nagsitakbo agad matapos namin mapakawalan. Hindi lang kami sigurado kung makakaligtas sila. Ayaw kasi makinig sa amin eh. Mukhang mga rich kid. Sige pala mahal, maligo ka na muna. Amoy masipag ka eh. Kumain ka na ba? Oo, kasi noong papaakyat pa lang kami sa bundok ay may isang pamilya kaming tinuluyan. Buntis ang babae, 7 buwan na yata yun, malaki na eh. Tapos noong pagkabalik namin ay dinaanan namin sila at ibinaba. Doon na sila titira sa hasyenda natin. Naroon sila ngayon kina Pandoy. Idinaan ko na muna sa kainan bago dumiretso ng hasyenda para magpapahinga na lang sila pagkarating. Ah, ganun ba? Nakakatuwa naman. Dumarami na sila roon ng mga natulungan mo. Salamat mahal ha. Ha? Saan naman? Sa pagiging mabuting tao mo. Proud na proud ako dahil ikaw ang naging asawa ko. Isang mabuting tao at matulungin sa kapwa. Kahit pa sariling buhay ay itinataya mo para magligtas ng iba. Ah, yun ba?
Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Dati naman hindi ako ganito. Pero noong malaman ko ang mga bagay tungkol sa mga aswang at kababalaghan, parang nagbago ang lahat sa akin eh. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Lalo at karamihan ng tao ay takot sa mga ganoong nilalang. Kita mo nga, dumarami ang mga biktima sa isang lugar. Kahit pa alam nila kung ano ang dahilan ng mga pagkamatay. Speaking of that, bukas babalik kami ni Tomby sa San Andres. Doon kami bumaba mula sa bundok. May barangay kasi roon na pinagpapakitaan ng isang tikbalang. Iyon nga lang, lahat ng nakakakita sa tikbalang ay namamatay. Ha? Talaga? Bakit naman ganun? Normal ba yun, mahal? Hindi normal yun. Unang-una, hindi naman nagpapakita ang mga tikbalang sa mga normal lang na tao na walang dahilan. Pangalawa, sa kasong ito, lahat ng nakakakita sa tikbalang ay namamatay. Kahit pa, hindi naman sila nilalapitan ng tikbalang. Kakaiba raw ang itsura ng tikbalang eh. Bungo na ang ulo tapos nag-aapoy. Hala, oo nga mahal. Nakakatakot nga yun. Mag-iingat kayo ni Tomby ha. Oo, kaya nga bukas na bukas ay kakausapin ko si Maris. Baka may alam siya sa ganoong nilalang. At kung alam niya rin kung paano iyon papatayin o papaalisin na lang sa lugar. Oh, sige na mahal, akyat na tayo. Maligo ka na muna. Mag-o-on na rin ako ng aircon para malamig na pagkapasok mo. Alam mo na, ilang araw ka nang wala. Kaya maniningil ako uli, lalo at naputo lang honeymoon natin. Nakangiting wika pa ni Althea. Ah, oo nga, pasensya ka na roon ha. Huwag kang mag-alala, handa naman ako bumawi. Eh di tara na pala. Wika pa ni Althea at umakyat na sila sa mansyon. Matapos makaligo at makapagbayad ng utang si Magnus, ay agad na silang nagpahinga na mag-asawa. Kailangan niya ring bumawi ng maayos na tulog. Kinabukasan, pagkagising ni Magnus, ay mag-isa na lang siya sa kwarto. Hindi naman bago iyon sa kanya. Agad na siyang bumangon at bumaba. Nagulat siya noong makitang naroon ang lahat ng kasama niya sa bahay. Maging si Althea ay naroon, kasama si Rica, na abalang nagluluto sa kusina. Alona, bakit narito kayo lahat? Wala ba kayong pasok sa eskwela? Huwebes pa lang ngayon ah. Wala na po kaming pasok, Kuya Magnus. Christmas break na po. Ah, ganun ba? Noong marinig naman ni Althea ang boses ni Magnus, ay agad niya itong tinawag. Mahal, halika na rito, mag-almusal ka na. Oo sige, nandyan na. Wika ni Magnus. Anong pinagkakaabalahan nyo rito? Ito, gumagawa ng lumpia. Ito na ang iuulam natin sa tanghalian. Marami pa naman tayong stock na adobong baboy dyan kung gusto mo ng ibang ulam. Sige na, kumain ka na. Ayan sa tinakpan ng bilao, ang sinangag na kanin at longganisa. Meron ding tuyo dyan. Efraim, pasuyo naman. Ipainit mo muna ang brewed coffee. Tapos, bigay mo rito kay Kuya Magnus mo. Tapos, ikuha mo na rin ako ng dahon ng saging doon sa likuran ng bahay nila Aling Maming. Gagamitin natin sa suman. Naggagawin namin mamaya pagkatapos magtanghalian. Opo, Ate Althea. Sagot naman ang binatang si Efraim. Pagkabukas ni Magnus ng bilao, ay bigla siyang natakam sa mga pagkain na naroon. Ilang araw rin na saging ang kinakain nila, kaya agad siyang kumain ng almusal. Matapos makapag-almusal ay nagpaalam muna siya kay Althea na bababa. Pupuntahan niya si Maris. Naglakad siya patungo kina Aling Maming. Tao po! Tao po! Maris! Maris! Magnus to! Tawag pa ni Magnus. Ilang saglit pa bago bumukas ang pintuan si Aling Maming. Oh, Magnus! Magandang umaga sa'yo. Aling Maming, si Maris po. Naku Magnus, wala na siya. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin wala na siya? Umalis eh.
Hindi nga nagpaalam sa amin. Nag-iwan lang ng sulat na pupunta na raw siya sa Ibisan dahil may aayusin siya roon. Ha? Talaga po? Ang usapan ay kasama niya kaming aakyat roon. Papalampasin lang namin ang bagong taon. Ay Magnus, yun nga rin ang punto namin ni Rudy. Ang usapan ay magpapasko at magbabagong taon kami na magkakasama. Ilang araw na lang Pasko na. Hindi niya pa talaga nahintay. Ganun po ba? May problema po ba si Maris, Aling Maming? Naku Magnus, hindi ko alam kung problema bang matatawag iyon. Siguro naman alam mo na may pagtingin si Maris sa'yo. Akala namin noong una ay tanggap niya na ang naging takbo ng buhay mo na si Althea ang iyong magiging asawa. Pero nitong ikinasal na kayo ni Althea ay mas lalong naging mabigat iyon kay Maris. Mula noong ikinasal ka kay Althea ay naririnig ko si Maris na umiiyak tuwing madaling araw. Hindi ko lang siya kinukulit na mag-open up sa amin. Kasi palagi niya lang sinasabi na kailangan niyang lampasan ang kabanatang iyon ng mag-isa. Maaaring iyon ang dahilan kaya umalis siya kaagad at hindi na nagpaalam sa kahit sino sa atin. Magnus, pasensya ka na ha kung ikaw ang dahilan ng kabiguan ng anak ko. Pero hindi naman kita sinisisi roon. Sinasabi ko lang. Opo, Aling Maming, naintindihan ko naman. Siya nga pala, may iniwan siyang kwintas. Ibigay ko raw sa'yo. Proteksyon mo raw iyon. Lalo at wala kang kapangyarihan ngayon. Teka, at kukunin ko lang sa kwarto niya. Pumasok ng silid si Aling Maming habang nasa labas si Magnus naghihintay. Pagkabalik nito ay may dalang kulay itim na kwintas. Ang pendant noon ay bilog na bakal pero marami ang nakaukit. Oh, Magnus, ingatan mo raw ito, sabi niya sa sulat. Dahil napakahalaga daw ng kwintas na yan para sa kanya. Okay po, Aling Maming, iingatan ko po ito. Salamat po. Sige po, balik na ako sa bahay. Wika ni Magnus at muli na naglakad papauwi. Nalulungkot siya dahil sa pag-alis ni Maris. Alam niya rin na siya naman talaga ang dahilan noon. Pero wala siyang magagawa. Kailangan niya magpakalalaki at panindigan ang pangako at responsibilidad niya kay Althea. Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan sa ating inang babaylan bago ito umalis ng mansyon. Ikalawang araw iyon ng honeymoon nila Magnus sa resort. Alauna ng hapon, matapos magtanghalian, ay nakatulala si Maris sa labas ng kanilang bahay at nakatanaw sa isang puno. Nang mapansin niya na tila may maliit na butas sa punong iyon na may kumikislap na animoy salamin na tinatamaan ng sinag ng araw. Kaya naisipan niyang lapitan upang matignan. Wala namang salamin roon at kahit nakaharang na siya sa liwanag ay patuloy pa rin ang pagkislap na animoy tinatawag siya. Kaya naisipan niyang ilapat ang kanyang hintuturo. Lumaki ang liwanag na iyon hanggang sa isang dangkal na pabilog at lumabas ang isang lambana. Inang babaylan, mapagpalang araw po. Narito lang po pala kayo kung saan kagubatan na kita hinahanap. Oh, Ferilina, mapagpalang araw din sa'yo. Bakit mo ako hinahanap? Inang babaylan, hindi niyo pa ba alam ang nangyari sa ibang babaylan ng bagong ibisan? Oo, alam ko yun, Ferilina. Kaso ang problema ay hindi ko magamit ang portal na dinadaanan ko papunta roon. Isinara yun ni Isabel, iyong kabiyak ng isang malakas na babaylan. Nagawa kong papuntahin roon ang kaluluwa ko sa panaginip. Kaso nakita pa rin yun ni Isabel. Napinsala ako at nanghina ng tuluyan dahil sa pagkamatay nila Luisa, Roxanne at Camille. At pagbaliktad naman nila Amara, Amor at Eliza. Kaya nanatili na muna ako sa bayan para magpagaling. Mabuti nga at nakarecover na ako dahil pinasahan ako ng kapangyarihan ng isang lalaking babaylan.
Plano ko na rin namang magbalik ng Ibisan. Hinihintay ko lang ang tagabantay dahil gusto niyang palipasin muna ang bagong taon para makasama muna namin ang aming mga mahal sa buhay bago kami mawawala ng matagal. May iba ka pa bang alam sa mga nangyari roon sa Ibisan? Opo, Inang Babaylan, meron. Sa kapangyarihan nila Amara, Amor at Alaysa, na ipagkaloob nila kay Isabel ang kwintas. Ha? Aling kwintas? Ang kwintas ng isang itim na Inang Babaylan. Kaya napakalakas na ngayon ni Isabel. Sinisimulan niya na magparami ng kampo ng mga aswang sa kagubatan. Kung hindi niyo sila mapipigilan, ay mauubos ang mga tao kapag nagpasya na silang bumaba at magdeklara ng digmaan laban sa tao sa mga bayan. Kaya dapat kumilos na po kayo ng maaga. Kayo po, Inang Babaylan, ang mas may responsibilidad rito. Dahil kayo ang may kapangyarihan, hindi ang tagabantay. Tsaka wala pong mararating ang pagluluksa ngayon ng iyong nabigong puso. Anong gagawin ko, Firilina? Unahin niyo pong tumulong sa pamayanan nila Apong Melo. Sinasalakay sila ng kaalyansang albularyo ni Isabel. Masasayang lahat ng itinayo ng tagabantay roon kung matatalo sila ng mga kalaban. Lalo at marami silang dalang mga aswang. Ganun ba, Firilina? Sige, maghahanda lang ako ng gamit. Pupuntahan ko na agad si Apong Melo para matulungan. Sige po, Inang Babaylan. Magpapakita na lang ako ulit sa inyo kapag may nahanap na ako impormasyon. Sagot naman ng lambana. Tapos umalis na si Maris upang maglagay ng mga damit at baon sa isang bag. Saka nagsulat ng mga habilin para sa kanyang mga magulang. Pagkapasok niya kasi sa loob ng bahay, ay wala sina Mang Rudy at Aling Maming. Matapos maghanda ng dadalhing gamit, ay agad na siyang umalis at nagtungo sa bayan. Mula roon ay nagpakyaw na lang siya ng isang single na motor na siyang maghahatid sa kanya sa daan papaakyat sa Ibisan. Dahil sa wala naman siyang iiwanang gamit o sasakyan, kaya hindi na rin siya nagpakita doon sa pamilyang may talyer. Sinimulan na ni Maris ang kanyang paglalakad. Kaso, dahil sa pasado 3:00 na siya nakarating sa gilid ng bundok na kanyang aakyatan, ay agad na rin siyang naghanap ng pwestong mapagpapalipasan ng gabi. Lalo at makulimlim ang paligid na tila ba ay uulan sa kinagabihan. Malungkot siya habang naglalakad at hindi maiwasan ang panggigilid ng luha. Bago pa dumilim ay nakahanap na siya ng pwesto sa gilid ng isang malaking bato malapit sa puno. Hinukaya niya kaunti ang ilalim noon para ligtas siyang makakapagpahinga sa ilalim. Nakapaghanda na rin siya ng 2 sibat na kawayan bilang panlaban kung sakaling may makaenkwentro siyang aswang. Kahit naman kasi may kapangyarihan siyang magagamit bilang isang babaylan, ay hindi niya rin pwedeng gamitin agad. Nakasara nga ang poder niya habang naglalakbay para hindi siya maramdaman ng mga kalaban o anumang elemento sa paligid. Hindi pwedeng malaman ng mga kalaban kung nasaan siya. Maari siyang mapinsala o matalo sa laban dahil mag-isa lang siyang naglalakbay. Maaari siyang abangan sa oras ng kanyang pamamahinga at walang makakagising sa kanya. Gaya ng mga ginagawa nila Magnus, ay natutunan na rin ni Maris na magdala ng kumpletong gamit kapag aakyat ng bundok. Mas mapapadali ang paglalakbay kung hindi na maghahanap ng makakain. May baon na rin siyang portable butane stove, lighter, kaunting bigas, delata, noodles, biskwit at 3-in-1 na kape at meron ding tinapay. Naisip niyang tinapay na lang muna ang kakainin niya sa hapunan. Hindi naman siya masyadong gutom dahil kumain siya ng maraming kanin bago siya umalis ng bahay para hindi siya madaling magugutom. Matapos makapagkape at tinapay, ay sumiksik na siya sa ilalim na bahagi ng butas na ginawa niya sa ilalim ng bato. Saka iniharang niya sa may harapan ang mga sanga ng kahoy na may dahon na naputol niya. Itinabi niya rin ang dala niyang itak at pana.
Masasabing kumpleto siya sa dalang armas, itak, pana, punyal at sibat na bagakay. Handa talaga siyang makipaglaban ng mano-mano. May langis din siya na ipinapahid sa mga sandata para siguradong tatalab sa mga aswang. Muli siyang nagmuni-muni habang pinakikinggan ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at muling nagluksa sa kanyang kabiguan habang yakap ang sarili sa loob ng makapal na kumot na kanyang dala. Hanggang sa nakatulog na lang nga siya nang hindi niya namamalayan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 159. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.